Sitaw Star Premium F1 sa damuhan. Sitaw sa damuhan. So 11 days. Sitaw may bigote na. No, so dito again mas madalas yung frequency of spray. Kasi dating ampalayahan, daming uod. Yan. Kinain ng uod. Miner. Ito yung kalalabasan. No, so may bigote na. May kumakapit na minsan at 11 days. So yan yung mukha. After tayo nakaabono once. Last Sabado, December 23. Ngayon ay December 28. 5 days after. Ito na yung mukha. No, so in-spray natin ngayon 5 ml Cabrio fungicide. Dahil may tira-tira tayo, ginamit natin. So, gano'n na gaway-gaway na. So sila nang bahala umakyat dyan sa vines ng dating ampalaya. No? So kung may itali man tayo paakyat, so konti na lang. Kasi sila na yung kusang gagapang dyan. No? Dyan sa mga vines. Kaya yan yung ginawa natin. Practical. Instead magtali-tali pa, hindi na. So sila na yung mismo yung kusang aakyat. No? Tapos itong mga ampalaya, bubunutin ko. Tapos na tayo dyan. Hindi na ampalaya season ngayon. Sitaw na. No, so ito yung mukha. At 11 days. Again, daming uod. Ito yung kinakalawang na guys. Oh. Yung kagat sa leaf miner. No? Sa mga uod na maliliit. So mangyari yan, maging kalawang yan. Okay lang ba yan? Okay lang yan. Huwag nyo nang isolve. Kasi pag matanda yung sitaw, makikita at makikita mo rin yung mga ganon. So dito may mga nawala kasi kinain ng snails. Ito pa, bagong kinagat. Ito yung snails. No? Tigok. Pero ayan, nakakain na. No? So yan yung mukha. Again, ito may gaway-gaway na 11 days. So siya na yung ano. Tapos may nagtanong, planting distance and spacing. Gold pala yung in-spray natin ngayon guys. Gold na 40 ml. 16 liter yung gamit. Ayan. Plus 5 ml na Cabrio. No, so dun sa nagtanong, yung planting distance, okay lang ba yung naka-flat o dalawang row? Siguro yung mga practices nila is yung ano. Shout out John Agri Kalaman TV. Siguro dyan, ano sir? Puro naka-single row. No, so dito mas okay yung double row. Kasi mas marami. Kasi sa sitaw, yung lifespan is madali lang. So, pwede ka magparami. No? So, sa atin, double row. Planting distance, 40 cm. Left and right. Hindi naman yan magpareha kasi yung pagtanim natin dito nakahakbang. Lalakad. No? So, estimate natin 40 cm per hill.
no? So yan yung planting distance pati dun sa kabila. Ginawa kasi natin dito yung beds ng ampalaya, pinararaw natin ng 4 na beses. So dalawa sa left side, dalawa din sa right side, no? So tapos tinanim natin, naglakad lang, tigda dalawang seeds per hill, no? Itong mga ampalaya bubunutin ko na, no? So in short, 40 square, 40 by 40. Tapos yung pagitan between rows, layo yan kasi ampalaya beds, no? So again, the progress, last update natin dito at 6 days first pakain, no? Gamit yung Unique 16, 1.5 kilos sa isang drum, tapos isang lata lang ng sardinas yung pinapakain. Tapos ito na yung result after pag drench natin, no? So tapos walang ulan, mainit, mahangin, so kumbati pa to, no? So may mga ganito na, yung iba kumakapit na, ito kumakapit na sa mga vines ng ampalaya. So again, sila na yung, kung may itali man tayo ay konti lang, kasi yung mga sitaw by nature hahanap at hahanap talaga yan ng kanilang pwede magagapangan, no? So sila na yung aakyat, ito mga ganito may gaway-gaway na, so sila na yung kusang aakyat dyan sa ating lumang vines ng ampalaya. Kaya kung mapansin nyo, hindi natin binaklas yung mga vines pati dito sa atip, lalo ngayong mainit yung panahon, makatulong din to, parang shade na rin sa kanila, no? So daming mga simple tips yet napaka practical na pwede natin i-apply dito sa farming, no? So isa yan, yung dating beds yan, tapos may land prep tayo, may na-mix na tayo dito, basal natin, ipot lang, layer. Ito, may nauna tayo sa pagtanim ng upo. Ayan, malabas na. So dapat yung pagkatabon ay manipis lang kasi mas ano pala si upo, mas manipis din yung dahon niya unlike sa ampalaya. Pero again, yung pagtanim natin is pinakita lang yung ano, kita niya yung dulo. So may mga sumibol na sa ating upo. Variety Mayumi F1. Mayumi ba yan? Ayan, ganun yung pagtanim. Tapos yung pag-prepara natin sa seeds, same lang din ng ampalaya, no? So yan, ganun lang yung pagtanim, dapat makikita mo yung dulo, no? So may lumalabas na kasi tanim natin yan ngayon ay Webes, last Tuesday. So yung kadalasan ay hindi pa yung nauna, no? So may nauna tayo sa pagtanim na isang lata, yung 50 grams, ang laman ay 300 plus, 315 ata yon, no? So tapos dito binilang natin yung mga hills. Ito madamo na, tulong ninyang damo, besides aakyat naman to sa atip, no? So may mga inihanda tayo, total dito na number of hills ng ating upo ay nasa 600 plus to 700 plus, no? So dito sa area na to, kasi malayo, may 3 meters, no? 2 and 3 meters, iba-iba yung distance. Let's try again. Sana makasurvive sa panahon natin na mainit at mahangin, no? So may tab naman dito just in case.
Pero yung nga, pahirapan. So the best pa rin yung may ulan dito sa upland. No, so yun lang. Planting distance and spacing, yung management routines dito. Again, yung spraying frequency every other day. Kasi daming uod dito guys. No? Maski nag every other day tayo, ayan oh. Kinakalawang na yung mga kagat sa leaf miner. No? Pwede rin yung pang leaf miner, yung AgriGuard, pero wala dito sa area natin. No, sa akin, gold, alika, kotitso. Pwede na rin yan, basta dikit lang. No, kasi dito sa ganitong area, dami talagang sakit. Lalo na yung uod, no? Tapos yung damo, ayan, mabilis. Kasi napaka kataba ng beds. So sa atin, sana makasurvive ating mga pananim ngayong tempo na ganito. Of course, ibang area, doon sa mga kaibigan natin from Surigao, November pa yung ulan sa kanila, sabi na hanggang April pa daw. No? So yan yung masaklap sa iba-ibang area, iba-iba din yung weather condition. Pero despite that, sa atin is tuloy lang, tsaka laban lang. No? So yan yung buhay natin na pinili. Ito sa akin, ito yung buhay na pinili ko. Kasi love ko to. Parang makdo. No, so yun lang. Maraming salamat. Ito pa rin si Jupila Farmer. Anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo, suhito, may kahibalo. Pan ay saba kay manoon pa ko. Daghang salamat. And God bless. Thank you. Thank you Lord.